I will donate again my hair. And I am very happy also last year I also choose yung mahihirap na mga tao. I give them Christmas gift. And that is from the bottom of my heart. You know, yung feeling na para sa akin, kaunting bagay para sa akin. Pero yung mga nakatanggap is para sa kanila sobrang malaking tulong na sa kanila. For me, that is my happiness. And that's why, kung bakit ngayon, paminsan-minsan na lang umaatake yung aking panic attack. Kasi, yun ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan, nagbibigay sa akin ng happiness. Kasi ako guys, hindi ako yung tipong tao na porke nandito na ako sa ibang bansa is parang mataas na yung pagtingin ko sa aking sarili. No, I'm still the same, but a lot of people, they judging me because of my attitude, I think, because they didn't like me, my attitude. You know what guys, hindi ko ipupush yung sarili ko sa kanila kasi I don't care. Hindi sila yung nakakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Kung sila yung cost ng negative impact ng toxic society, no, I don't want to stay with them. I would rather to be alone in my own crew, in my own tribes, like my husband, my son, and me. That's para sa akin, enough na sa akin, and also my family in the Philippines. So, and also guys, huwag kalimutan na may mga paraan para magamot ang anxiety at yung depression, yung panic attack, and all kind of mental health problem sa mundong ito. Tandaan na ang pinagpala ng Panginoon ang ating mundo, nang may mga psychologist, may mga gamot, may mga pananaliksik. At hindi ito isang bagay na kailangang tingnan bilang isang kaaway, kasi may mga tao talaga na they think of it that is enemy. You know, taking medication, hindi yan maganda, alternative lang gawin natin kasi ganun ang gusto ng Panginoon. Well, sa inyo pa rin yan ang desisyon. Bagay na kailangan bilang isang kaaway sa paniniwala. Kasi you know what guys, iba-iba yung paniniwala natin. Iba-iba yung mga sinasamba natin, pinaniniwalaan natin. I respect all of that, you know. Kung yan ang pinaniniwalaan ninyo, para sa inyo is a crime or a sin na mag-psychologist, na mag-take ng medication, it is your kumbaga ninyo yan. Sa inyo yan. I respect with that. So sa halip, ang mga ito ay isang bagay na inaalok ng ating Panginoon. If you ask it to our Lord Jesus Christ, ating mahal na Panginoon, and He give that to you, you have to grab it because that is the answer of all your question. You know? So bilang isang paraan upang mapabuti ang buhay ng isang tao, or mapahaba pa or makontinue pa ninyo yung mga gustong gawin dito sa mundo, kung ano pa yung purpose ninyo sa mundong ito. Hindi mo iniinsulto ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot o di kaya paghanap ng mga tulong sa iba. Ipinakikita mo sa ating mahal na Panginoon at nagpapasalamat tayo sa tulong na ibinibigay niya sa mundo. You know, we have to be thankful kasi kumbaga sa kabila ng makasalanang tayong tao is mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya tinawag talaga siya na Panginoon, na nag-iisa lang siya kasi He deserve it to be a God. And yun ang para sa akin. Para sa akin, ang pagkakaroon ng mental disorder ay hindi kasalanan. So, alam ba ninyo na kahit ang ating mahal na Panginoon ay nakaranas din ng overwhelming stress dahil alam niyang malapit na siyang maaresto, pahirapan, at bitayin, gaya ng ginawa ng maraming tao
kapag nai-stress, like also me. Pumunta si Jesus sa isang tahimik na lugar, isang hardin ng matandang tumutubo ng mga puno na olive trees sa gilid. Sa gilid ng bundok, nagdala siya ng mga kaibigan para sa emotional na suporta at panalangin. Pero sa sobrang pagod ng kanyang mga kaibigan ay nakatulog ito, habang ang ating Panginoon ay gising na nagsusumamo sa kanyang ama para sa ibang paraan. Ngunit alam ng ating Panginoon na walang paraan sa sandaling ito. Kailangan niyang pasanin ang cross na ito. So, it means na kahit yung Panginoon, nakaranas din siya ng overwhelming stress. Kasi alam niya na ipapako na siya, aarestuhin na siya, ipapako siya sa cross. Alam na niya. At syempre, gaya din ng ng ating Panginoon, yung mga tao, naghahanap din tayo ng isang lugar na tahimik na makakapagmuni-muni tayo. Pero yung ibang mga tao, ang pinagkaibala ng mga tao is kapag sila'y overwhelming or nagkakaroon sila ng stress or nagkakaroon sila ng anxious or panic attack, yung ginagawa nilang kanilang coping mechanism is yung iba magpa-party, pupunta ng mga club, magiinom, yung iba naman magsha-shopping, yung kanilang kumbaga yung kanilang stress reliever is yung pamimili ng mga damit, pero hindi nila alam yung kumbaga yung side effect ngayon, magiging shopaholic ka at magiging sakit din yun, magiging disorder din yun kasi hindi mo na mapipigilan yung sarili mo na bili ng bili kahit hindi naman kailangan, kasi para lang matustusan ang iyong kumbaga ang iyong anxious, ang iyong stress, kasi yun ang stress reliever mo. Yung iba naman is kung overseas worker ka, wala namang mali. Makikipagkita ka sa mga Pinay, sa mga kaibigan mo. Yes, you feel energetic, you feel different, you feel happy, but that's only the moment. Pag bumalik ka na naman sa bahay mo mag-isa, bumalik ka na naman sa trabaho mo, you will feel the same. Parang naano ka lang na sedation ka lang, kumbaga, na moment na yun, kasi yung happiness mo, kasi nakita mo yung mga same Filipino people, kabayan mo, na same language. That's normal. I feel that also when I meet my friend Filipino from Asin Leyte. Every time na nakikita ko siya, I was very so enthusiastic. I was very overwhelming. I was happy kasi nakita ko yung same Filipino na same makakaintindi sa aking feeling, makakaintindi ng aking lengguwahe, you know. Pero yung pagkakaiba lang is when I came home, I'm still feel happy also. Kasi I'm also happy if I am alone. So with or without friend, I can survive myself. It's because of my depression. Nalampasan ko yung depression ko. It's because of my panic attack and my anxiety. I learn it. At I can learn it alone also, and I can also interact with other people. So same also yung ginawa ng Panginoon, at nag-ask siya na sa Panginoon na kung may magagawa pa ba. Nagsumamo yung Panginoon natin sa kanyang ama na kung may magagawa pa, pero alam niya na walang paraan sa mga sandaling iyon. Pero yung aking depression, I ask to God, and He knows. He just like wait until I ask. So, nung time na yun, nag-ask ako sa kanya na padalhan niya, kung mayroon pa akong purpose dito sa mundo, padalhan niya ako ng isang taong makakatulong sa akin, makakaunawa sa akin. So, yun, without any judgment. So, pinadala niya sa akin yung aking psychiatrist.
And then, may paraan. If I compare, I cannot compare my situation to God. Kasi yung akin, may paraan. Yung kanya is wala. Pero tinanggap pa rin niya, guys. Tinanggap pa rin niya. And I will also give you a story. And itong story na to is yung uncle ng aking mother-in-law. It was a very sad story. Nasa palliative na siya. Kasi siya, may cancer. Na-diagnose siya noong baptism, nung nag 1 years old yung aking anak. It was December, ang sobrang lamig doon. And it was baptism. Hindi siya nakadalo kasi first chemotherapy niya. And he was very, very sick. And then, years pass. I think my son was already 2 years old. And last time na nagsabi sa akin ng aking mother-in-law, we have to go to palliative kasi euthanasia yung kanyang uncle. Kasi wala nang solusyon yung kanyang cancer. Kumbaga, not curable na. So, wala na talagang, ginawa na lahat pero wala talaga. Kumbaga, hanggang doon na lang talaga. So, nung time na yun, I see him. I still have that picture. I see him. He was very happy, the uncle. And very happy na, hindi niya iniisip na next day is mawawala na siya sa mundo. He was very happy together with his twilling brother kasi may twin brother siya. Until now, he's still alive. And guys, I was like, I remember those moments talaga. I was very happy na I see him for the last time. And nung nung umuwi na kami, the last time I saw him, kasi lumingon ako, last time I saw him, he was waving and he was smiling. And that time I was still in process on the time. And on the time, guys, I think of it, he's very strong, Kahit alam niya na mawawala na sa mundo siya, I still see this happiness. And I am very happy that I see those kind of smile, And I'm very, very happy. I said to myself, I'm very thankful that I'm still in this world. That's why I said that mayroon pa talaga akong role dito sa mundo. And I know that's why God na nagpadala siya ng psychiatrist, ng taong makakatulong sa akin. So, yeah, kumbaga, lahat tayo dito sa mundo may kanya-kanyang cross na pinapasan. Nasa sa atin lang ito kung gusto nating pasanin ng tayo lang or mag-ask tayo ng help na tulungan tayo. Okay lang, It's okay to ask help, And someday, kung kaya mo na, you can take over, So, anyway guys, thank you so much. Thank you so much for watching my video. I hope na nagustuhan ninyo yung content ko. I hope nakabigay ako ng aral at peace of mind sa doon sa mga taong nag-struggle na iniisip nila na yung pagkakaroon ng panic attack, anxiety, or depression ay kasalanan ba? I know a lot of people, they ask that. Hindi lang ako. You do your best, You do your best. You're not alone, Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka nito kasi yung pananampalataya mo sa Panginoon is kulang. Kasi yung pag-pray mo sa Panginoon is hindi malaki yung pag-pray mo sa Kanya. That's not true, God loves you. God is always there. He just like waiting at you until you will ask. Kasi syempre pag mag-ask sa Kanya, ibibigay niya sa'yo. But if they gave that to you, you have to grab it. Kasi once in a lifetime lang yan. And you have to follow that. It's just like go with the flow with it. And put yung pinaka main point mo talaga.
bakit gusto mong bakit gusto mong gumaling? Ano yung goal mo? So doon mo dapat titingnan, and don't look of the symptoms. Just look your goal, kung ano yung goal mo talaga na para gumaling ka. So anyway guys, thank you so much, and I hope you like my video. Comment down below and have a nice day, and God bless us guys. See ya. Bye bye.